Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Hindi ko ipahihintulot. Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Bakit hindi mo sinakmal ang sanggol? Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan, nabanggit ni Ador na matapos siyang lapitan ni Negra Diabla, ay biglang naglaho ang mga peklat niya. Nagulat silang lahat, lalo na si Gadon, nang marinig ang pagpapasalamat ni Ador. Dahil pati siya ay naapektuhan ng milagrong iyon, nawala rin ang mga peklat niya. Nagpasalamat sina Ador at Gadon kay Negra Diabla sa kanilang paggaling. Hindi nila alam na siya rin pala ang may kagagawan ng lahat ng ito. Ngunit kinakailangang ipasok si Gadon sa ospital dahil nahirapan siyang maglakad. Habang naroon siya, nagmuni-muni si Gadon sa mga nangyari. Samantala, tinawagan naman ni Ador si Dahlia at hiniling na dalawin siya. At ngayon, pakinggan ang pagpapatuloy ng nobelang Immortal. Iidlip lang sana ako sandali. Wala naman akong ginagawa. Pero, si Ador na naman itong tumatawag. Matikas talagang ulo nito. Ay, sagutin ko na nga. Hello? Ano na naman bang sasabihin mo, ha? Ador! Dahlia, gusto ko lang magtanong,
baka naman alam mo ang kinaroroonan ng anak ng amo ko. Ano? Ano sanang alam ko dyan? Bakit nawawala? Oo nga, kaya naman pala hindi ko sila nadatnan dito. Sila Ma'am Shona at Masa. Nataranta daw sila nung sumigaw si Ares. At hindi na nila nakita hanggang ngayon. Ano? Kung ganon talagang nawawala sila? Nalaman ko kay Riane na nandoon si Amar. Kaya baka nandyan din si Ares. Ganun ba? Kaya tumawag ka, ganon? Oo, Dalia. Hindi na kasi alam ni Madam Sona ang ginagawa nila dahil sa pagkawala ni Ares. Tapos, na-hospital pa si Sirgadon. Ganun pala. Sige, hayaan mo. Pupunta ako sa rooftop at titingnan ko. Nandun sina Sir Artemio at Amar. Sige nga, Dalia, please. Sige, tatawagan kita ulit mamaya, ha? Ako na lang tatawag kung nandito o wala. Sige, bye. Bye. Malaki ang problema ni Ate Masa. Saan kaya nagpunta? Ang mabuti pa aakyat na ako sa rooftop. Titingnan ko kung nandun si Aris. Nakasama ni na Amar at Sir Artemio. Paano na ito, Ador? Makalumala ang nerbiyos ni Madam Shona. Ano kasi ang nangyari? Nasa hardin si Aris. Nagkarakarate na parang may kinakarate siya. Wala siyang kasama? Wala nga. Ganun naman talaga ang ginagawa niya dati. Kung wala silang klase. Siya kasi ang isang representative ng paaralan nila sa sports at karate ang nakisalihan niya. Ganun ba? Baka naman may dumating siyang kamag-aral at sumama sa kanila. May pinantahan sila, ganun. Ay, wala akong masasabing malapit na kaibigan si Aris sa school. Wala silang kaklose sa mga kaklase niya. At ano kasi, maalala ko yung buhaya noon na nakapasok dito sa bakuran. Bakit yung buhaya? Oo. Sa isip ko, baka naman may nakapasok na kakaibang nilalang sa compound na kagaya ng buhaya. Ano? At baka ang nilalang na yun, ang dumisgrasya kay Aris, kaya siya biglang nawala. Kasi sumigaw siya. Tapos, wala na. Hindi ko na nakita. Ganon ang nangyari? Oo. Ay, sige, tatawagan ko si Sir. Ipapaalam ko sa kanya. Nagagamitin ko yung pick-up. Ano? Saan ka naman pupunta? Sa farm. Ikaw naman. Alam mo na ngang may problema dito, aalis ka pa? At isa pa, hindi alam ni Sir Gadon ang nangyayari dito. Basta, ipapaalam ko kay Sir Gadon ang sasakyan. Sige madam, magpahinga na lang kayo, gigisingin ko kayo mamaya. Ay nako, nakatulog na pala si madam. Kinakausap ko na nga lang, tulog na pala. Dito muna ako sa labas ng kwarto ni Madam Fiona. Ay, nako, si Sir Gadon, tumatawag. Hello, sir. Masa, hindi ko mahintay ang tawag ni Ador. Ganun po ba, sir? Tumatawag ako sa kanya, pero hindi ako sinasagot. Ay, akala ko ba nagpaalam sa inyo na pupunta sa farm, sir? Ano? Nakaalis na ba? Opo, sir. Tanungin ko sana kung bakit nagmamadaling pumunta sa farm. Nasabi ko naman sa kanya na sa Sabado siya pumunta. Hindi po naman sinabi kung anong gagawin niya doon, sir. Karon ba?
Hindi ba niya sinabi kung anong gagawin niya doon? Hindi talaga, sir. Hindi niya sinabi sa akin. Kako naman, baka kung ano, nako, bakit ko sinabi ang ganon? Masa, may problema dyan sa bahay? Sir, wala po, sir. Asos, ano kayang sasabihin ko? Salamat. Nandito na ako sa farm. Pupunta ako agad sa kinaroroonan ng mga unggoy. Yan. Teka lang. Maalala ko ang ginawa sa akin ni Negra Jabla. Ay, nako. Baka naman ginawa din niya kay Ares na pinaglaruan. Ay, nako. Totoo yung sinasabi ni Sir Ganon. Tama. Hindi basta-basta at pangkaraniwan ang matandang Negra Jabla na yun. Pangalan na nga lang niya. Pinagdududahan na. Ay, nako. Hindi mapagkakatiwalaan. Ay, sige. Dediretso na ako sa kubo na tinitirhan ni Negra Jabla. Ay, bahala na. Masarap pa rin ang tulog ng binatilyong tao. Oorasyonan ko ang isip ng binatilyong tao. Kailangan magulo ang utak nito habang nandito siya sa piling ko. Negra Jabla! Nandiyan ka ba sa kubo? Negra Jabla! Taong utusan dito sa farm. O bakit nandito ang taong yan? Hindi maaari. Hindi pwedeng malaman niya na nandito ang binatilyong anak ng kanyang amo na matapang at malupit na tao. Oh, Negra Jabla! Nandiyan ka ba sa kubo? Alam ko kung anong ginagawa ko. Oh, Negra Jabla! Nandiyan ka ba sa kubo? O bakit mo ako ginising tao, ha? Oh, hinahanap ko si Ares. Ano raw ang hinahanap mo, tao? Alam kong meron kang kakaibang kapangyarihan. Kaya sigurado akong may ginawa ka sa anak ni Sir Ganon na lalaki. Hindi mo ako naiintindihan. Umalis ka na dyan, tao. Natutulog ako. Huwag mo akong istorbohin. Mas mabuti pang mawala na yung taong yun. Kung hindi, ako ang bahala sa kanya. Walang makakaalam ng mga ginagawa ko sa mundong ito. Nandito pa rin ako sa farm, Masa. Sinubukan kong alamin
kung itinago ni Negra Jabla si Aris. Kaya pumunta ako rito. Pero hindi rin ako sigurado. Ay, baka nagsisinungaling lang si Negra Jabla. Oo, Masa. Oo. Babalik na rin ako dyan. Kailangan ako na sarganaw. O sige. Bye. Oh. Ay, dadaan muna ako sa kulungan ng buhaya. Doon banda kung saan nagtatrabaho ang mga magbubukid. Oh, baka may malaman akong impormasyon. Kaya pupunta ako roon. Aba! Ang saya nyo ah! Ay! Ang dami nyo na, mga ungkoy! Ang gagaling nyong manganak, mga ungkoy! Ang gagaling nyo talaga! Ang titibay nyo ah! Tinalo nyo pa ako! Wala pa akong kasawa. Pero magkakaroon din. Kaya maghintay lang kayo. Kala nyo matatalo nyo si Ador ha? Ay, magiging malakas din ako katulad nyo at dadami rin ang lahi ko. O sige mga ungkoy, alis muna ako. Hanapin ko na yung sawa. Aba, teka lang. Bakit di pa ako nang huli ng manok para ipakain? Mamaya na lang. Ay, manghuhuli muna ako ng manok. At kahit sa buhaya, bibigyan ko rin ng pagkain para hindi siya magreklamo. Isang matandang unggoy ang paglalaanan ko. Sige na ka. Magpatuloy na lang ako. Sige, mga unggoy. Magpakarami kayo. Mag-asawa kayo. Bahala kayo. Ayun. Dalawang sawa sa loob ng kulungan. Bakit sila yung... Loko. Baka sila yung ginamit ng matandang Negra noon para lingkisin kami. Aba, teka lang. Hindi kaya isa sa kanila yung nahuli ni Negra Jabla? Andito ka pala, tao. Sinundan mo pala ako? Bakit mo pinagmamasdan yang dalawang mag-asawang sawa? Mag-asawa yung isa? Oo, nagulat ka, no? Bakit dalawa silang magkadikit dyan? Teka lang. Ano ang ibig mong sabihin, Negra Jabla? Isipin mo, paano nagkaroon ng inakay ang sawa kung wala namang pumasok sa kulungan? Bakit nung tawa? Ay, ibig mong sabihin, ikaw ang may gawa noon? Hindi ako maniniwala. Kaya mo bang hulihin ang sawa sa liit mong yan? Posible. Hindi ako tao. Ano?
Kung hindi ka tao, ano ka? Anak ko, huwag mo akong tititigan ng ganyan. Ano ka ba talaga? Ngayon, alam mo na kung sino ako. Jabla ka talaga! Aswang! Aswang? Aswang? Hindi ako aswang. Isa lang akong nilalang na naiwan sa mundong ito. May bagay akong pinangangalagaan dito sa lupa. Ano? Ano ko, delikado to. Kailangan ko na kumalis. Baka kainin na ako. Hindi ka pa aalis, tao. Huwag mo akong pigilan ni Grasabla. Tingnan mo ako. Tingnan mo ako, tao. Bakit parang nagiginig ang tuhod ko? Ayan na. Ayan na. Pansinin mo ako. Pansinin mo ako. Ngunit, malilimutan mo rin ang sandaling ito. Sige na. Umalis ka. At pagbalik mo, magiging katulad kang muli ng dati mong ikaw. Ano ang ibig mong sabihin? Sige na. Umalis ka na. At tandaan mo, hindi mo na maaalala ang lahat ng sinabi ko rito. Salamat at may oras kang dumalaw, Riani. Nakakahiya nga po, Ma'am Ivana. Ang ganda ng bahay niyo. Parang hindi ako sanay. Napakalapit nyo na kina Artemis. Pero, napansin ko, parang mas malapit kayo kay Amar kaysa sa kanya. Ganun po yata talaga. Parang mas komportable kami kay Amar na magkwentuhan. Nakakatuwa ka naman. Sobrang bait mo pa rin. Bakit parang kumakabog ang dibdib ko kapag ganito ang sinasabi niya? Basta, salamat pa rin sa pagdalaw, Riani. Masaya ako at lagi mong kasama ang anak mo dito. Tama nga ako. Ang bait mo sa kanya. At marami siyang natututunan sa inyo. Totoo po, Ma'am Ivana. At ako rin po. Natutuwa ako dahil napakabuti ng trato ninyo sa kanya at sa amin. Alam mo, parang may anak din ako na kagaya ni Amar. Ha? Pasensya ka na, Riani. Baka masyado lang akong nagiging emosyonal. Ha? Nako, hindi po, Ma'am Ivana. Manang Ivana, masaya nga po ako dahil nagkakausap tayo ng ganito. Hindi na kayo katulad ng dati. Parang laging malayo at malamig. Oo nga. Dati kasi lagi akong balisa sa ospital. Pero, gaya ng sinabi ni Sir Artemis, kailangan ko ring matutong ngumiti.
Tama po yun, Ate Ivana. At gusto ko ring magpasalamat kay Artemis. Marami akong natutunan sa kanya. Ngunit, higit sa lahat, kayong dalawa ni Amar. Si Ammar po parang kapatid ko na rin talaga. Tigilan mo nga na yung ma'am ng ma'am ha. Mas gusto kong tawagin mo akong Manang Ivana. Mas malapit pakinggan. Parang tunay na magkapatid. Hindi ba? Ah, oo naman, Ate Ivana. Gusto ko rin yan. Ano pa ang susunod na mangyayari? Pakinggan bukas ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal. Inihahandog sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo